Higit na pinaigting ng Armed Forces of the Philippines or AFP ang kanilang operasyon laban sa mga rebelde at iba pang armadong grupo upang matiyak ang mapayapang halalan. Ito ay alinsunod na rin sa Joint Letter Directive No. 01-2022 sa isang command conference kasama ang ibang ahensya na pinangunahan ni Commission on Elections Acting Chairperson Socorro Inting. Idiniin din ni AFP Chief General Andres Centino ang kanilang marching orders mula sa Pangulong Duterte na tapusin ang communist insurgency bago matapos ang kanyang termino. Isinaad din sa naturang direktiba ang kooperasyon ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard sa pagtugis ng mga rebelde at armadong grupo. Hindi na rin daw mabibilang sa election duty ang mga tauhan ng AFP na kasali sa counterinsurgency operations. Kumpiyansa naman daw si Commissioner Inting na magagampanan ng mga uniformed personnel ang kanilang tungkulin ngayong eleksyon, kabilang dito ang pagbabantay sa mga COMELEC checkpoints, pagpapatupad ng gun ban, pagdetermine ng mga hotspots, at maging ang pagtugis sa mga private army. Samantala, isa namang miyembro ng di umano'y rebelding grupo ang sumuko sa mga elemento ng Alpha at Delta Company ng 91st Infantry Battalion, kasama ang ibang elemento ng PNP sa Dingalan, Aurora. Ayon kay Lieutenant Colonel Rubio, ang commanding officer ng 91st Infantry Battalion, ang sumukong miyembro ay may alias na Manny. Siya ay residente ng Sitio Mapidia, Barangay Rio Chico, General Tino, Nueva Ecija. Ay, yung pag-surrender ni Manny kahapon ay joint effort yun ng Alpha Company and Delta Company ng 91st IP, kuya. Ano yun, no? Through the effort na rin ng isang Kapgo member na who happened na kamag-anak niya yung nag-surrender. Kaya nalinyahan din ng Kapgo na pasukuin, no, yung kamag-anak niya. Palagi namin sinasabi yan, nanawagan kami sa mga communist terrorist group, lalo ng mga remnant, mag-surrender na, no, para makapiling yung pamilya nila at saka maka-avail yung mga different services sa government. Felix Barrios, CLTV News.